Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang araw, Sir Kira, at sa mga nakikinig. Una ko pong napakinggan ng stories nyo sa Spotify. Tapos nag-check na rin ako ng iba pang stories sa YouTube. Isinama ko na rin po sa araw-araw kong routine ang pakikinig sa podcast nyo. Kaya naman naisipan ko na rin na mag-share ng story ko. Pero pasensya na po kayo kung hindi ako masyadong magaling magkwento. Medyo mahaba po ang kwento ko. Kaya salamat po kung mapipili niyong basahin. Tawagin niyo na lang po akong Hana. Hindi ko po tunay na pangalan. Galing po ako sa isang maliit na Catholic school sa isang bayan sa Quezon Province. Hindi ko po pwedeng specify dahil malamang na madaling malalaman ng mga taga doon kung saan ang school na to. For privacy na rin po. Isa lamang po sa mga karanasan ko noong high school ang ibabahagi ko ngayon sa inyo. At iyon ay noong nag-retreat kami. Since graduating students po kami noon, madalas na isinasagawa ang 3-day retreat sa malayong lugar. At ang venue po namin noon ay sa bahay ng mga madre. Compound po ito kung saan doon naninirahan ang mga magmamadre. At doon na din po sila nagsistay hanggang sa magretiro sila at mahimlay. Kaya naman po merong maliit na sementeryo doon na siyang pinaglalagakan sa mga madreng nauna na. Sa mismong tapat din po yun ng retreat hall. Nag-grills lamang po ang dingding. Unang araw, nasa 3rd floor po kami ng retreat house. Pag-akyat, ay pare-pareho kaming natigilan sa 2nd floor habang nagdadala ng mga gamit sa kanya-kanyang room para maglagay ng mga bagahe. Madilim kasi yung hallway ng 2nd floor at wala talagang kailaw-ilaw kasi walang mga bintana doon kahit sa dulo nito. Nagsimula na kaming magtakutan nun. Pero napansin kong matagal na natigilan yung roommate ko. At nakatitig lang siya sa may dulo ng hallway. Kaya naman tinapik ko siya para tumuloy na kami sa pag-akyat dahil baka mapagalitan kami ng advisor namin. Pag-akyat, medyo nasa dulo yung room namin. Maaliwalas naman ang paligid dahil umaga pa. May natural lighting din sa dulo ng hallway. Dahil tinted glass ang pinto, kaya medyo transparent ang labas. Kaya naman hindi ko rin inaasahan na ibang-iba pala ang magiging ambience pagdating ng gabi. Kinagabihan ng unang araw, naghahanda na kami noon sa aming tulugan. Inutusan ako ng roommate ko na buksan ang mga bintana para pumasok ang hangin. Ginawa ko naman agad yon at hinawi ko rin ang mga kortina. Binuksan kong mabuti ang bintana. 3 kami sa kwarto noon. Dahil dumayo yung isa naming kaklase. Kita mula sa room ang bubong ng bahay ng mga matatandang madre. Bale sa likod po kasi ng retreat building ang bahay ng mga matatanda at may sakit ng madre. Sa likod nun ay ang mga nagtataas ang puno ng nyog at manipis na gubat. Napakaganda ng view sa umaga. Napaka-presko. Pero sa gabi, nakakakilabot. Hindi pa man ako nakakalayo sa bintana, natigilan ng isa kong kaklase. Ano yun? Tik-tik yun ah. Tanda kong pagkakasabi niya na medyo nag-aalala. Malayo ang huni nito, kaya pare-pareho kaming nagpanik. Lalo't bukas na bukas ang bintana namin. Pag mahina, ibig sabihin ay nasa malapit lang.
Naalala namin nun na hindi nga lang pala buntis ang inaaswang nito, kundi pati na rin yung mga taong malapit nang mamatay. Kaya naman pumasok din sa isip namin noon yung mga madring may sakit at yung mga matatanda na. Nandoon lang sila noon sa likod ng retreat house. Ibig sabihin ay malapit ito sa amin. Nagsilayo yung mga kasama ko sa bintana. Bahagya naman akong naiwan. Kaya naman nayayamat kong isinara yon. Pero medyo kabado. Dahil pakiramdam ko, may hahablot sa kamay ko habang isinasara ko yon. Nagtatawanan pa yung mga kasama ko. Habang ako, naiinis kong sinabi na tulungan nila ako. Pero nanatili lang sila doon sa may pintuan. Ikalawang gabi, napagpasyahan namin na dumayo sa kabilang kwarto at bumalik na lang kapag matutulog na. 2 tao kada kwarto, pero 10 kami noon na nagtipon sa iisang kwarto. As usual, girls talk. Sa isang hall po kasi puro mga babae. Sa kabila naman yung mga lalaki. Dapat ay tulog na kami ng mga ganong oras. Pero kasi hindi pa kami inaantok, kaya tahimik lang kaming nagtipon doon sa kwarto na yon. Pinakikinggan lang namin yung mga lalaki. Ang iingay kasi nila Hanggang sa nasita na nga sila ng advisor namin. So dahil nga high school, usual topic namin ay tulad lang ng mga tanong ng crush, ex, etc. Sa kalagitnaan ng kwentuhan namin, walang mag-aakala na may mangyayaring hindi maganda dahil nga marami kami. Tandang-tanda ko pa ang saktong tanong ni Lily. Crush mo si Allen? Tanong niya kay Cha. Sumunod nun ay may sobrang lalim na boses ng lalaki ang umulit ng tanong. Tila ba nangaasar na nanggagaya? Crush mo si Allen? Noong una, akala ko guni-guni ko lang, kaya hindi ko pinansin. Pero kasi sobrang linaw ng pagkakasabi nun at parang malapit lang sa amin. Nasa may parteng pinto, pero alam naming mula yun sa loob ng kwarto. Pagkasabi nun ng kung sino man, natigilan si Cha. Nakita ko siyang nanlaki ang mga mata. Sabay tanong kung narinig ba namin yon. Lumibot ang mga mata niya sa mga mukha namin na tila naghahanap ng reaksyon para makumpirma kung siya lang ba ang nakarinig nito. Ramdam ko na ang pagbangon ng panik sa iba nang sumang-ayon silang narinig nga nila ito. At saka natigilan at nagkumpulan kami. Nagsiksikan sila sa isang kama na nakaharap sa CR at entrance. Nakatingin kaming lahat sa sulok ng entrance dahil doon nang galing yung boses. Nakatayo lang ako nun sa tabi. Hindi alam kung anong magiging reaksyon ko. Mas inaalala ko nun na baka marinig kami ng advisor namin dahil nga sa tilian namin kaysa sa multo na yon. At malamang na malilintikan kami pag nagkataon. Medyo napikon din ako sa kung ano man yon dahil parang nangaasar lang ito. Naalala ko kasi yung turo sa amin na ang masasamang espiritu ay mas nabubuhay sa negative environment. Saktong nakasentro sa takot ang mga nararamdaman namin nun. Kaya malamang na mas malakas ang pagpaparamdam nila. Sinubukan ko silang pakalmahin. Hindi naman sa nagtatapang-tapangan. Siguro gusto ko lang matapos na ang kung anumang kaganapan yon. Pero mas lalo lang silang nag-iyakan nung lumapit ako sa pinto dahil pakiramdam nila ay may bubungad pagbukas ko noon. Nang buksan ko ang pinto, wala namang kung ano doon. Pero napagdesisyonan namin
nasama-sama na lang kaming matulog doon sa iisang kwarto na yon. Siksikan kaming 10 noon dahil hindi mawala sa isip namin yung nangyari. Nagsabi ako sa roommate ko, kunin mo na kako namin yung ilang mga gamit namin sa room namin. Habang naglalakad kami pabalik, natigilan ako nung maaninag ko na may puting tela sa likod ng tinted glass door sa dulo ng hallway. Akala ko guni-guni ko lang yon. Pero nakita ko sa refleksyon na tumakbo na pabalik yung kasama ko. Nainis ako dahil iniwan niya ako, pero tumuloy pa rin ako sa room namin. Nakuha ko naman yung gamit ko. Pero mas nangibabaw kasi yung pagkapikon ko sa kaduwagan ng roommate ko na yon. Dahil habang naglalakad pa lang kami, paulit-ulit yung pag-amba niya ng pagtakbo. Bukod doon, pagbalik ko kasi sa room nila, doon ako napwesto ng tulog sa malapit sa pinto kung saan namin narinig na nanggaling yung boses. Kesyo ang dahilan nila, ako naman daw kasi yung hindi matatakutin. Napagalitan din kami ng advisor namin kasi narinig pa rin yung ingay namin. Na-invalidate pa nga kami. Ingay lang daw ng voice yun. Pero kasi alam namin na wala sa mga kaklase naming lalaki ang may ganoong klaseng boses. Nagsitahimik na lang kami noon dahil wala naman na kaming magagawa. Pero ininsist na rin namin na gusto naming matulog ng magkakasama dahil hindi na kami komportable nung gabing yon. Sa ikatlong araw, umaga nun, tinanong ko yung roommate ko, yung natigilan ng pag-akyat sa second floor ng first day. Sabi niya, may naaninag daw siyang tao na patakbo sa direksyon namin. Alam niya po yung itsura ng mga nanay na nanggagalaiti sa galit na lapitan ka. Ganun daw po yung itsura ng figure na nakita niya. Kinilabutan ako nun. Pero iniba ko na yung topic. Kasi baka mamaya maakit pa yun sa kwarto namin pag naramdaman yung takot namin. Kinagabihan, nauna ang mga grade 6 sa paglabas pagkatapos ng dinner. Mga high school na 4th year at elementary 6th graders kasi ang mga kasama naming nag-retreat noon, Sir Kira. So yun nga, allowed naman kaming gumala sa compound noon. Pero dahil gabi, doon lang sila pwedeng pumunta sa kung saan tanaw pa ng mga advisor. Medyo madilim noon dahil kaunti lang ang ilaw. Yung mga upuan sa tabi ng retreat hall ay tapat lang din ng maliit na sementeryo doon. Tapos yung mga grade 6, may nakita daw na madre na nakaupo doon sa bench. Medyo nagtaka pa nga daw sila dahil bakit nakatambay itong mag-isa doon sa dilim. Grupo silang tumungo doon para sana magmano. Nakatalikod yung madre sa kanila. Habang papalapit sila, ay natigilan yung isang batang nangunguna. Hindi ko na matandaan kung bakit pero basta narinig na lang namin na nagsisigawan sila sa takot pabalik. Natatanaw ng lahat ng mga kasama naming teachers yung nangyayari. Bigla raw kasing tumakbo na lang pabalik yung mga yon. At paglingon nila, wala na daw doon yung madre. Doon lang nila na-realize na multo pala yun at muntik na nilang lapitan. Nadatnan ko na lang noon na pawisan at hinihingal na yung mga grade 6. Nagbiro pa ang teacher na ang ingay at ang likot daw kasi nila. Kaya yun, pinagpakitaan sila. Inabot pa ng hanggang 11 PM yung retreat session namin. Minsan patay ang lahat ng ilaw at lamp lang sa gitna ang meron. Pero wala nang nagtatangkang sumulyap man lang sa labas kung saan nandoon yung sementeryo. Dahil siguro natakot na rin ang lahat na baka may magpakita pa. Kapansin-pansin din kasi na sobra ang lamig sa gabi
kung ikukumpara mo sa umaga. Iba rin ang pakiramdam ng paligid. Kaya buti na lang na napupuno ng dasal ang hall na yon. Hanggang dito na lang po muna. Siguro next time na lang po ang iba. Sana na-enjoy nyo po ang kwento ko kahit mahaba. Maraming salamat po kung mapili nyo itong basahin. Looking forward po sa mga stories nyo. Hello, Boss Kira. Si JM po ulit ito. Yung nag-send ng kwentong may title na Uncle. Salamat nga po pala. Silent listener pa rin po ako until now. Kaya naisipan kong sumulat ulit para ikwento ang isa pang karanasan ni Papa. At sana ay mainarate niyo po ulit ito. Nung kabataan ni Papa, bali college days niya po, gusto ni Papa na makapasok sa tanyag na universidad dito sa Cagayan de Oro. Hindi ko na lang po papangalanan ng eskwelahan para na rin sa privacy nito. Dahil nga sa kagustuhang iyon ni Papa, ang naisip niyang paraan ay pasukin ang pagpapari. At ganoon na nga ang ginawa niya. Pumasok nga raw siya sa seminaryo at masaya naman daw doon sa kumbento. Hanggang sa maranasan niya ang isang nakakatakot na bagay. Nag-aaral daw noon ng Latin si Papa. Uso kasi noon sa mga pari ang Latin. Naghahanda rin si Papa noon para sa exam nila. Nandun daw siya noon sa hallway na may lamesa. Focus lang siya noon sa pagre-review niya. Nang mapansin niya sa gilid ng kanyang mga mata na may paring naglalakad at paikot-ikot lang. Hindi niya daw kita ang kabuuan ng pare kasi nga nakafocus lang siya sa pag-aaral niya. At isa pa, wala siyang naisip na kung ano nun. Ayos nga daw yon, at least may kasama siya doon. Habang tumatagal, parang naiirita na si Papa sa pagpapaikot-ikot ng pare. Kaya naman tiningnan niya na ito. At laking gulat niya sa nakita niya. Dahil yung pare, walang ulo. Nakaramdam ng sobrang pangingilabot si Papa. Hindi agad siya nakatakbo nun. Dahan-dahan niyang tiniklop ang librong hawak niya. At nang magkaroon ng lakas ng loob, ay saka siya tumakbo papunta sa hagdan, paakyat sa kwarto nila. Nung nasa taas na siya, nakita niya ang isang obispo na nagduduyan at nagro-rosaryo. Nilapitan daw ito ni Papa. Lumuhod siya at sumabay sa pagdarasal nito. Dahil nga sa sobrang takot niya, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ilang minuto lang ang makalipas. Napansin ni Papa na hindi niya na nadidinig ang boses ng obispo. Kaya iminulat niya ang kanyang mga mata. At laking gulat niya dahil siya na lang mag-isa doon. Wala na ang obispo. Pagtingin niya sa harap, ay nandoon na sa harapan niya yung paring walang ulo. At nagmimisa na ito. Agad na tumayo si Papa at nagtatakbo papunta sa kwarto nila para sana itulog na lang ang nakita. Nakatulog din naman siya, pero sobra siyang nahirapan dahil nga sa takot na kanyang naramdaman. Kinaumagahan nun, ipinatawag si Papa ng kanilang obispo. Kinausap siya nito. Nung nasa opisina na ng obispo si Papa, may itinanong ito sa kanya. Nakita mo yung pari kagabi, no? Po? Opo eh. Sino o
Ano po ba yun? Kaluluwa yun ng parang pinugutan ng ulo ng mga Hapon. Bagong pari lang siya at hindi pa man nakakapagmisa ay pinatay na siya ng mga Hapon. Pero wag kang mag-alala dahil huling misa niya na yung kagabi. Matapos po ng pangyayari na yun, umalis na rin si Papa sa seminaryo. Heto naman po ang karanasan ko. High school po ako nang nangyari ito. Hindi ko na matandaan ang taon at petsa, basta Sabado yun. At usually pag Sabado, bumibisita sila Mama at Papa, pati na ang mga kapatid ko sa lugar nila Mama. Ako hindi ako sumasama. Kaya naman buong Sabado, ako lang mag-isa ang nasa bahay. By the way po, yung bahay po na inuukupahan namin ay bahay pa ng lolo at lola namin sa side ni Papa. Yun din po ang kaparehong bahay na pinangyarihan sa unang kwentong ibinahagi ko rito. So eto na. Tanghaling tapat nun. Alam ko naman na marami na talagang kababalaghan sa bahay na yon. Base na rin sa mga kwento ni Papa at pati na rin ng mga pinsan ko. Kumakain ako noon ng tanghalian. At ako lang mag-isa noon sa mahabang table namin. Sa harap ko sa bandang kanan, may silya na malayo sa lamesa. Habang kumakain ako, bigla ba namang gumalaw yung silya at lumipat ito sa lamesa? As in, kitang-kita ko talaga ang paglipat nito. Nasambit ko na lang noon. Kung nandyan ka man, okay lang. Basta wag ka lang magpapakita ha. Natatakot man, tinapos ko pa rin ang pagkain ko. Kinagabihan nun, habang hinihintay ko ang pag-uwi nila Mama at Papa, binuksan ko na lang ang lahat ng pinto namin, pati na ang gate. Tapos nagpatugtog ako ng Linkin Park. Itinodo ko ang volume. Tapos lumabas ako ng bahay para doon na lang intayin sila Mama. Hanggang dito na lang po. Sana ay maisali po ito sa kwento nyo. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay mapansin nyo itong kwento ko. Gusto ko lang pong ibahagi yung naging karanasan ko noong minsan akong naging active sa isang Christian church sa lugar namin. Maliit lang yung lugar na yon, kaya hindi ko na lang sasabihin kung saan at hindi na rin ako masyadong magdedetalye pa. Kasi siguradong madali lang itong malalaman o makikilala ng mga listeners mo na taga doon. Itago mo na lang ako sa pangalang Kaloy. 17 ako nung maranasan ko ito. Third year high school ako noon. Nung ipakilala sa akin ng kaklase kong tawagin nating Bogs ang pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Magaling magsalita si Bogs, kaya nahikayat niya ako. Binigyan niya rin ako ng Bible para daw mas mapalalim ko pa yung relasyon ko kay Jesus. Nasakto naman. Dahil may pinagdadaanan ako noon. Nataong may family problem kami nung mga panahon na yon. Kaya din siguro na-absorb ko lahat ng mga pangangaral ni Bogs sa akin nung time na yon. Wala kaming pinag-usapang relihiyon noon. More on faith sa Panginoon at personal na relationship kay Jesus. Puro ganun lang nung una. Hanggang sa in-invite niya ako sa church nila. Pumayag ako kasi parang na-enlighten ako sa mga pangangaral sa akin ni Bogs. Feeling ko, unti-unting tumataas ang tsansa kong mapunta sa langit.
Sunday service yung na-attenan kong event or gathering nila. Para siyang typical na misa lang ng mga Catholic Church. Iba lang yung mga kinakanta at yung way ng preaching ng pastor. After ng Sunday service o nung misa, doon ko nakilala yung ibang members ng church. Lahat pini-welcome ako, kinakamayan at kinukumusta na parang matagal na kaming magkakakilala. Actually, sa lahat ng mga first-timers, ginagawa nila yon. Na doon ko lang na-experience. Kasi 'di ba sa misa sa Katoliko, after ng misa kanya-kanya na. Nasa iyo kung magsistay ka pa para sa isa pang misa. So overwhelmed ako noon. Ang hindi ko lang natripan noon ay noong praise and worship na. Maliit lang kasi yung church. Tapos may 2 malalaking speaker sa unahan kung saan ako ipinuwesto ni Bogs. Tulig-tuloy yung tutuli ko nung nagkakantahan na. Pero don't get me wrong. Maganda po yung mga kinakanta nila. Nakaka-uplift ng spirit. Isa pa palang hindi ko natripan ay yung mga maiingay. Tipong bigla na lang silang sisigaw habang nakanta. Tapos manginginig pa. Hindi ko pa gets yun noon. Wala na sana akong balak bumalik pa sa susunod na linggo. Pero nadala ulit ako sa panghihikayat ni Bogs. Kaya naman napa-attend ulit ako. Doon ko na siya parang unti-unting natripan. Hanggang sa sunod-sunod na yung naging pag-attend ko. Hanggang sa naging active na nga ako sa church. Uma-attend na rin ako ng Bible studies. Tapos yung one-on-one na discipleship with pastor. Hanggang sa nakapasok ako sa music ministry. Naging isa ako sa mga backup singers. Songerist kasi ako, Boss Kira. Doon kami naging close-closean ng isang leader sa church. Si Kuya Bay. Hindi niya tunay na pangalan. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko nang hindi siya straight. Halata sa mga kilos at pagsasalita niya. Tapos, iba rin siya kung makatingin sa akin, kahit noong una pa lang. Isa nga siya sa pinakamatagal na kumausap sa akin nung unang attend ko sa church. Pero hindi ko siya ginudge, kasi nga nasa church kami. So iniisip ko nun, baka nagpapakatuwid, alang-alang sa faith niya kay God. So di okay naman. Hindi ko binibigyang kahulugan yung madalas niyang pagkapit at pagdikit-dikit sa akin. Gusto niya rin na palagi kaming magkatabi pag nasa church kami. Isang araw, inaya ako ni Kuya Bay sa kanila. Birthday daw ng nanay niya na churchmate din namin, si Nanay Mercy. Kaya naman nahiya akong hindi pumunta. Nandoon din yung ibang churchmate namin pati si Pastor. Hindi nakapunta si Bogs kasi may lakad sila ng family niya. So okay naman nung una. Normal na selebrasyon lang. As in normal. Kasi may inuman pa nga na ikinagulat ko talaga. Kasi ang alam ko, bawal 'di ba? Malakas din akong mag-inom noon, Boss Kira. Isang aya lang ng tropa ko, sama agad ako eh. Nabawasan lang yon nung naging active na ako sa church. Binawasan ko na rin yung paninigarilyo ko noon. Bilang nagpapakabanal na nga ako. Tapos biglang ayun na naman yung tukso. Pero naisip ko na lang na minsan lang naman. May okasyon naman eh. Birthday naman kako ng churchmate namin. Actually pati si Pastor nakitagay. Pero konti lang. Di naupo kami sa inuman. Ang plano ko talaga nun maubos lang yung isang mucho. Tama na. Aalis na ako. Medyo madami naman kami, kaya alam kong matagal ang magiging ikot ng baso at konti lang ang maiinom ko. Kaya naman nagulat ako nun nung dumating yung tatay ni Kuya Bay at may dalang 4 na case ng alak. Pagkakita ko pa lang doon, gusto ko nang umiskapo. Nahihiya lang talaga ako kay Kuya Bay at kay Nanay Mercy. Lumipas ang oras. 3 mucho pa lang ata yung nauubos namin pero hilong-hilo na ako. Nakailang balik na rin ako sa CR kakaihi. Boss Kira, hindi naman po sa pagyayabang
Pero hindi po ako mabilis malasing. Nakakaubos kami ng mga tropa ko ng isang case ng pulang kabayo pero never akong lalasing ng ganun. Si Kuya Bay, sobrang clingy niya na sa akin. Akbay ng akbay, hawak ng hawak, tapos nagnanakaw pa ng pabirong halik. Hinahayaan ko lang. Iniisip ko dala lang ng kalasingan. Hanggang sa napasandal na lang ako kasi hindi ko na kaya yung hilo. Pagkatapos nun, hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Namalayan ko na lang na nasa kwarto na ako at nakahiga sa kama. Buong pag-aakala ko nun, Boss Kira, nasa bahay na ako at nasa kwarto ko. Kasi madilim at patay ang mga ilaw. Kaya napaisip din ako nun kung paano ako nakauwi. Siguro kako inihatid ako ni Kuya Bay. Medyo hilo-hilo pa ako nun at nakakaramdam ng pagsuka. Kaya naman babangon na sana ako para pumunta sa CR. Pero laking gulat ko nung makita ko si Kuya Bay sa tabi ko. Ang sarap ng tulog ng gago. Napabangon agad ako nun sa higaan na mas lalong nagpawindang sa akin. Putya, Boss Kira. Wala akong ibang saplot kundi brief lang. Doon ko napagtanto na hindi pala ako nakauwi. Naisip ko agad, yari ako kay Daddy. Windang na windang yung utak ko nung mga oras na yon. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Ilang minuto din akong nakaupo sa sulok noon at pilit na kinakalma ang sarili. Pinipilit kong makaalala pero wala talaga akong maalala, Boss Kira. Naiiyak na ako noon kasi parang alam ko na kung anong nangyari. Mukhang napagsamantalahan ako ng baklang si Bay. Naputo lang ang pag-iisip ko nung makita kong gumalaw si Kuya Bay. Akala ko magigising na ang gago. Buti na lang at hindi. Umikot lang pala sa higaan. Doon na ako nakapag-isip na kumilos at umalis na. Hindi ko makita yung cellphone ko para sana makapag-ilaw. Pero nung may makapa akong damit at pantalon, agad ko nang hinalbot yun. At yun yung isinuot ko. Hindi pa nga sa akin yung damit na nahablot ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ingat na ingat ako sa mga hakbang ko. Kasi baka magising ko yung pamilya ni Kuya Bay na doon natutulog sa salas. Marahan ko nang binubuksan yung pinto nun. Palabas na sana ako nung may magsalita sa likod ko. "Oh, uuwi ka na?" Tanong ni Nanay Mercy. Kabadong-kabado ako nun. Pero nakasagot pa rin naman ako ng mahinahon. Sabi ko, "Opo. Sigurado ka akong hinahanap na ako sa amin." Tinanong niya kung hindi ba muna ako magkakape. Sabi ko hindi na po. Hindi rin po kasi ako nagkakape. Tapos nagpaalam na ako noon at nagpasalamat. Ngayong iniisip ko, parang napapahanga rin ako sa sarili ko at natatangahan at the same time. Hanga ko kung paano kong napakalma ang sarili ko noon at napairal pa rin ang paggalang sa matanda. Ang tanga ko kasi, bakit hindi ako nagsumbong sa kanya? Nagmamadali akong umuwi noon. Hindi din naman kasi kalayuan yung bahay namin mula sa kanila. Pagdating sa bahay, si Mami ang nagbukas ng pinto. Buti na lang wala si Daddy. May mga sinasabi siya sa akin noon at tinatanong na hindi ko na alam kung nasagot ko ba ng maayos. Basta dumiretso na lang ako sa kwarto ko noon at nagkulong. Iyak ako ng iyak, Boss Kira. Galit na galit ako kay Bay. Parang gusto ko siyang balikan sa bahay nila at bugbugin. Galit din ako sa sarili ko. Galit din ako sa Diyos. Kasi feeling ko noon, kundi dahil sa Kanya, hindi ako mapupunta sa church na yon. Hindi ko makikilala si Bay. At lalong hindi mangyayari sa akin yung kahayupan na yon.
Wala akong pinagkwentuhan sa nangyari. Nahihiya kasi ako. Feeling ko pandidirihan nila ako. Feeling ko nakakaliit ng pagkatao. Maraming negatibong tumatakbo sa isip ko kung bakit hindi ko nakuhang magsumbong. Dahil sa pangyayari na yon, balik barkada ako, Boss Kira. Hindi ko na rin kinikibo si Bogs. Isa rin kasi siya sa sinisisi ko nun. Makalipas ang ilang buwan, binalikan ko si Bay. Inabangan namin siya ng mga tropa. Putya, kundi lang dahil sa mga nag-iikot na tanod nun, baka napatay namin yung baklang yun. Pagkatapos nun, nag-request ako sa parents ko na sa probinsya na lang ako mag-aaral. Yun yung naisip kong way para makaiwas at makalimot. At sa tulong din naman ng mga bagong kaibigan, kakilala at spiritual advisor, masasabi kong nakarecover naman ako sa traumatic experience ko na yon. Actually, uma-attend na ulit ako ng church ngayon dito sa Pangasinan. May sarili na rin akong pamilya. Napatawad ko na si Bay, pero wala na akong balita sa kanya. At ayoko na rin namang makarinig ng balita mula doon sa tao na yon. Medyo nagigilty lang ako sa naging trato ko kay Bogs. Wala namang kasalanan kasi sa akin yung tao, pero nasisi ko. Humingi rin ako ng tawad sa Panginoon sa pagsisi ko sa kanya. Binigyan niya ako ng maraming chances noong time na yon para makaiwas at hindi humantong sa ganoon. Pero ako yung nagpatuloy. 36 na ako ngayon. Halos magdadalawang dekada na pero hinding-hindi ko yon makakalimutan. Yun lang, Boss Kira. Walang multo, aswang o engkanto sa kwento ko. Pero tingin ko, mas nakakatakot ito. Sana mapagbigyang maisama sa mga narrations mo. Salamat. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po, salamat.